Hello mga kabugtaw. Ito na po si Kabugtaw. Ito na naman siya. Binubugtaw na naman ang inyong mga kasing-kasing at inyong mga isipan dyan kung kayo ay tulog pa. Sa hindi po nakaintindi ng word na bugtaw, paki-search na lang po yan sa Google. Mayroon po tayong paputok ngayon. Wow, nakakatakot naman ang gustong mangyari ng ating bangag na presidente. Kayo na po ang balang humusga. Basta ako'y nagkukomento at ako'y nagbablog ng katotohanan. Kasi puro na po bulag ang mga nasa side ng administrasyon ngayon at ang ibang mga tao ay nilinlang na nila sa hindi katotohanan. Kaya tayo na lang na mga vlogger ang may freedom na maipahayag ang ating speech, maipahayag ang katotohanan sa taong bayan na hindi pa po nagigising. Pero siguro sa 100%, ang tulog ngayon is nasa 30% na lang. I do believe that. So, pakinggan natin kung ano ang gustong mangyari ni Bangag during the election, on this coming election. Kayo ba'y matatakot, natatakot, o nakakatakot? Kayo na pong bahalang humusga. Hindi po tayo dito nagba-vlog ng walang katotohanan. May basihan po tayo, okay? Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ng Pangulong Marcos Jr. Tungkol sa gusto niyang mangyari. Napaka-imposibleng mangyari. Yes. At kung mangyari ito, Dahil possible, Duterte ang mananalo na senatorial. Tungkol po ito sa resulta ng May 2025 election, lalo na kung sa... Ang gusto niya kasi dito, ang gusto ni Bangag dito, yung senators niya lahat ang manalo. 12-0. Ibig sabihin, 12 lahat ng senator sa kanya ang mananalo, hindi mananalo ang sa Duterte. Kasi alam na niya, kapag nanalo ang 12 o 10 lang sa senatorial ni Tatay Digong, talagang tipok siya. So, para may dayaan na naman dito ako na naaamoy. Pakinggan natin. Continue. Senador. Anong gusto niyang mangyari? Ito, sa GMA News Online. Marcos wants 12-0 sweep for Partido Federal ng Pilipinas Senatorial Makasarili talaga siya, no? Sinulat ni gusto niya lahat sa kanya. Talaan, January 31, 2025 kahapon. Kasi kahapon nagkaroon ng convention ng Partido Federal ng Pilipinas. So ito yung pahayag niya. Okay, so ito ang exact statement niya. Ang nais naming maging resulta, siyempre, ang lagi naming iniisip, dapat talaga matalo yan. Sa Senado, 12-0 wow, see? 12-0 dapat. ang habol namin. Wow, habol okay, niya. so, nagkaroon ng Partido Federal Pilipinas. Kaya kayong mga Pilipino, kayong mga makaboto ngayong May, wag na wag nyong bigyan ng pagkakataon na manalo yan si Pacquiao. Taga Jensen yan, pero hindi ako payag dyan. Sino ba yung isa niyan? Tapos sila Soto, sila Ping Lacson, wala na yan. Matagal na yan sila, wala naman silang nagawa sa bayan. No? Pera lang din ng bayan ang kinuha nila yan. Kaya kung ako sa inyo, Team Duterte kayo para lahat ng magnanakaw, lahat ng snatcher, kidnappers, gumagawa ng krimen, kumakain ng polvoron o humihigip, hit-hit ng polvoron, mawawala yan. Lahat yan. Nagtitinda ng mga malalaking candy dyan sa Pilipinas, mawawala yan pagka Team Duterte ang mananalo. So, wag kayong makinig kay Marcos. Puro selfishness. Kasi ang dami niya ng pinagbinta na ari-arian ng Pilipinas. Walang nagawa at walang project. Bibigyan nyo pa ba pagkakataon ang linyada niya? Wag na! Yung sinasabi niya na 12-0, 12 lahat sa kanya mananalo, 0 kay Tatay Digong. Alam ko naman na kay Tatay Digong na partido ang tinitira niya na maging 0. Baliktarin nyo! Tuloy po tayo sa pakikinig. Pilipinas Leaders Convergence Summit sa Manila Hotel. Sa summit yan niya sinabi. Kahapon.
Walang hiya. 3個星期之後咧，你會 feel 到新生出嚟 Walang 嘅頭 hiya 髮咧 talaga, 係 di 健 ba, 康咗 no? 啦，同埋 Hindi niya iniisip ko ano ang bukas ng Pilipinas. Yung tanging iniisip niya na lang is ang sarili 因為 niya. 大概3個 Hindi 星期 na 之後咧， talaga 你 siya 會 feel 到 nag-iisip 新 ng 生出嚟 mga 嘅頭髮 tao. 咧係健康 Ang 咗啦， para 同 sa 埋個髮根 kanya, 圍咧都會 ang 更加 maling 硬 ginagawa 啦。 niya is mabuti. So, ang Pangulong Marcos Jr., siya ang chairperson ng Partido Federal ng Pilipinas. So, dagdag pa niya, sabi niya, palagay ko naman ay napili natin ang pinakamahusay Pinakamahusay. Yes, pinakamahusay na magnakaw. at pinakamatibay, Matibay. hindi lamang sa eleksyon, kung hindi sa serbisyo publiko. Ganon. Bakit? Si Pacman matibay ba yan? May pangil ba yan? Yan kung yan ang bubutuhin nyo. Huwag nyo na butuhin yan. Huwag nyo na ipapanalo yan. Magaling lang naman yan sa boxing. Bakit ano bang nagawa niya nung nasa senator siya? Wala naman, di ba? Kaya kayong mga taga Pilipinas, bumuto kayo wisely. Yung may puso, yung totoong tumutulong. Yung pag sumigaw kayo, umaray kayo, pakinggan kayo, nakikinig sa inyo. Hindi lang nakikinig, kundi tutulungan kayo. Yayakapin kayo. Yun ang dapat nyong iboto ngayong eleksyon. 12-0. Yung gusto ni BBM na mangyari na 12-0 versus Duterte, gawin yung 12-0 against Bangag senatorial. Zerohin nyo yung mga senatorial ni Bongbong. Yan ang masasabi ko sa inyo. Kataas ang quality ng miyembro at ng kandidato ng Partido Federal ng Pilipinas. Dapat, basta kami sa leadership ng Partido Federal ng Pilipinas, sinasabi natin, hindi, walang dapat matalo Oh, dito sa ating mga napaka-selfish. kandidato dahil yan Gagawa nila yan ng ang paraan. pinakamagaling. Baka, Palak pa. Yes! Pinakamagaling. Pinakamagaling magnakaw, pinakamagaling magsinungaling, pinakamagaling magbenta, lahat na lang halos ibenta yan. Pag sama-sama yan sila lahat, pagpapanalo ninyo pa yung 12 senatorial ni Bangag, wala na talaga tayong pag-asa. Kayo, o ayaw nyo magsisi. Kaya ngayon, dapat natin ibalik ang mga Duterte. Yan ang mapapayo ko sa inyo. Be wise, huwag nyong butuhin lahat ng linyada ni BBM. Sa nakita natin sa rally kahapon, kukunti lang sila. So kung Team Duterte lahat ang inyong bubutuhin, sigurado, ang progressiveness ng ating Pilipinas ay lalago. Yun lang ang masasabi ko. Huwag nyong butuhin ang senatorial ni BBM. Make it 0.